Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tunay na galaw sa market na may epekto sa presyo at adoption ng crypto. Ngayon may malaking balita sa XRP. Nag-start na ang trading ng 21 shares Spot XRP ETF ngayong December 1, 2025. Para sa marami sa atin na investors at long-term holders, ito po ay tanda na si XRP ay papasok na sa traditional finance channels. Ibig sabihin, mas madali nang makabili o makapag-allocate kay XRP ang mga institutional investors at retail na hindi na kailangang mag-custody ng tokens mismo. Pero ano po ba ang kahalagahan nito sa market? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang 21 shares Spot XRP ETF at paano po ito gumagana. Ang 21 shares Spot XRP ETF ay nag-aalok po ng direct exposure sa presyo ng XRP sa regulated exchange. Hindi na kailangang hawakan o mag-manage ng wallet ang mga investors dahil ang ETF shares ang siyang bibili na mismo sa brokerage accounts. Yan, ang kanilang sila na po mismo ang bibili nito. Kaya para po sa mga institutional investors, ito ay malaking tulong lalo na kung may compliance limit sila sa paghawak ng crypto. Ang product ay nagbabawas po sa operational hurdles at nagbibigay ng familiar trading environment para sa mga wealth managers at saka advisors. Yan, advisors. Kaya kahit ang mga hindi eksperto sa wallets ay pwede pong magkaroon ng exposure kay XRP. Ito po ay nagbubukas ng bagong market para sa digital asset. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang ETF para sa institutions? Ang malaking players sa market ay kadalasang gumagalaw ng kapital sa scale. Sa pamamagitan po ng ETF structure, mas madali para sa hedge funds at saka asset managers na mag-trade kay XRP ng sumusunod sa institutional rules. Nagbibigay ito ng paraan sa ito po ay nagbibigay ng paraan sa mga investment advisors na idagdag po sa XRP sa kanilang client portfolios nang hindi po kinakailangang hawakan ang token mismo. At ang epekto nito ay mas malawak na pool ng potential buyers. Ang visibility po ng trading presence ng XRP sa regulated venues ay tumataas. Kung titignan po natin sa market perspective, ang ETF exposure ay kadalasang nagre-resulta sa mas matatag na liquidity at posibleng pagtaas ng presyo ng asset. Ano naman po ang inaalok ng ETF sa market? Ang TOXR ETF ay nagbibigay po ng direct exposure sa price movements ng XRP sa pamamagitan po ng regulated product. Para sa mga institutional investors at advisors, nagiging mas accessible ang token na dati ay limitado sa compliance constraints. Kaya kahit hindi pwedeng hawakan ang underlying asset, pwede pa rin nilang i-allocate kay XRP sa standard ticker. Binabawasan nito ang friction at risk sa trading operations. Madali nang pumakapasok ang malalaking pondo sa ecosystem ni XRP. Ang simplification na ito ay nagpapalawak po ng adoption at nagpupromote ng organized trading. At kung saan may structured participation, kadalasan nagiging positibo ang epekto sa market perception at saka confidence. Ngayon ay paano naman po tumanggap ang market sa ETF? Sa unang araw ng mga Spot XRP ETF, makikita po ang malakas na demand. Halimbawa, nakapag-record ang Canary Capital ng $58 million trading volume sa opening day. Ang Franklin Templeton, Bitwise at Grayscale ay nag-launch din ng products na umani ng meaningful flows. Ang mabilis na rollout ng Spot ETF ay nagpapakita po ng coordinated market response matapos ang regulatory clarity.
Ang TOXR ay susunod sa mga fund na ito at makikipagkompetensya para sa atensyon ng mga investors. Ang resulta ay mas mataas at mas visible na liquidity sa regulated venues. Para sa mga holders, ito po ay sinyalis ng institutional confidence. Ngayon, bakit po ba mahalaga ang ETF sa presyo at saka supply? Kapag mas maraming ETF products ang nag-trade kay XRP, pwedeng magkaroon ng supply-demand shift sa mga exchanges. Dahil sa mga institutional allocations, mas marami ang nag-iipon ng tokens sa ETF structures kaysa sa open exchanges. Ang result ay potensyal na supply shock na pwede pong magtulak sa presyo pataas. Bukod dito, nakikita ng market na may bagong channel para sa liquidity na hindi pa natin nasusubukan sa ganitong scale. Para sa mga traders at holders, ang ETF activity ay indicator na kailangang bantayan. Ito rin ay nagdadagdag ng credibility kay XRP bilang regulated digital asset. Ano po ang dapat nating bantayan sa early trading? Mahalagang tingnan po natin ang initial trading data ng TOXR ETF. Ang mga metrics tulad po ng exchange balances, on-chain movement at trading volume ay magbibigay ng clue kung sustainable ang liquidity. Kung patuloy po ang institutional participation, pwedeng maging positive signal ito para sa future price movements. Ngunit, kung isolated lang ang ETF activity at hindi po nakakaapekto sa overall supply sa mga exchanges, mas limitado ang market impact. Para po sa atin bilang mga traders at hodlers, obserbahan natin ang pattern ng buying pressure, ETF flows at saka market sentiment. Ang kombinasyon po ng supply shrinkage at bagong demand ay maaring magbigay ng significant or matinding galaw sa presyo ng XRP. Ano naman po ang long-term implication ng ETF launch? Ang launch ng 21 shares spot XRP ETF ay malaking milestone para sa XRP adoption sa regulated finance. Mas madali nang makapasok ang institutions at advisors sa token nang hindi nag-aalala sa custody. Ang exposure po sa bagong pool ng buyers ay magpapalakas ng trading ecosystem. Ang simplification at visibility ay nagpapakita ng confidence ng institutional players sa asset. Kapag patuloy po ang interest, makikita natin ang mas structured at sustainable price growth. Ang long-term implication ay mas organized market, mas strategic holding patterns, at mas malinaw na daan para sa mainstream adoption. Para po sa mga market observers, ito ay importanteng development na hindi po pwedeng ipagwalang bahala. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang ETF launch ni XRP ay hindi lamang hype. Ito ay fundamental na pagbabago sa paraan ng pag-access ng market sa token. Ang institutional entry at saka simplified exposure ay nagpapataas ng credibility at visibility ng XRP sa regulated finance. Para po sa akin, ang combined effect ng institutional allocation, ETF trading at shrinking supply sa mga exchanges ay pwede nang maging catalyst para sa mas mataas at sustainable price movement. Ang mga holders at traders ay dapat patuloy na mag-monitor ng flows, trading patterns at market sentiment. Dahil kung saan may bagong channel para sa liquidity at adoption, kadalasan sumisiklab ang malalaking galaw ni XRP. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.